Magandang gabi. Ako nga pala si Gemma Fernandez at ipapaliwanag ko ang tatlong konsepto ng Chapter 6. Ang dynamic versus formal equivalence, transportability, and comprehensibility, and the four semantic categories. Unahin natin ang dynamic at formal equivalence. So, ang formal equivalence ay literal na pagsasalin o word by word. Sunod-sunod nito mismong salita at original na teksto. Halimbawa, I'm tired. Ako ay pagod. Direkta at ensakto nitong pagkasalin-salin. Samantala, ang dynamic equivalence ay nakatuon sa kahulugan at epekto nito. At makikinig o mambabasa, hindi kailangang eksaktong pareho ang salita. Basta pareho ang mensahe. Halimbawa, it's raining cats and dog. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Malakas ang ulan. Kahit hindi literal na pagsasalin, malinaw na rin isa ang ibig sabihin ng sitwasyon. Pangalawa, ang transportability and comprehensibility. Ang transportability ay tumutukoy kung gaano kadaling isalin ang isang salita o ideya mula sa isang wika patungo sa iba. Halimbawa, salita snow ay maaaring isalin bilang niebe. Pero dahil hindi ito karaniwang sa Pilipinas, maaaring mahirap itong maunawaan ng iba. Ang comprehensibility naman ay kung gaano kadaling maintindihan ng target na mambabasa o tagapakinig ang isinaling na teksto. Halimbawa nito, ang salitang photosynthesis ay intindihan kung direkta lang. Pero kung sasabihin nating proseso kung paano gumagawa ng sariling pagkain ang halaman gamit ang sikat ng araw, mas nagiging malinaw ito. Ibig sabihin, hindi lang sapat na maisalin, dapat naiintindihan din natin. Pangatlo naman ang 4 basic semantics categories o 4 na batayan uri ng kahulugan. Una, object o bagay na kontrektong bagay na nakikita o nahawakan. Halimbawa, mesa, libro, or cellphone at marami pa. Ikalawa naman, mga event o mga pangyayari, mga kilos, aksyon at